Hindi namin kaapelido yan. Huwag mong bibigyan ng pagkain. Malamig na utos ni Belena sa waiter. Habang tinuturo si Ula na tahimik lang na nakaupo sa dulo ng mesa. Napayuko si Ula. Pilit nilulunok ang hiya at gutom. Habang pinapanood si Brent na kumakain ng steak. Hindi ka bagay dito. Kahit libre. Sayang lang sa'yo. Dagdag pa ni Belena. May halong pang-iinsulto. Tahimik ang paligid. Hanggang sa biglang may babaeng pumasok sa restaurant. Eleganteng elegante, diretso ang tingin kay Ula. At kung sabihin kong, anak ko siya, napalingon ang lahat. Hello, mga ka-Ate Jane! Hi! Gulat ba kayo? Yes, dahil sa inyong mga requests, may bago na kaming format. Gagawin na nating mas maiksi ang ating mga kwento at mas swak sa inyo. At this time, makikita na ninyo ako at makakasama sa ating kwentuhan. Sana'y mag-enjoy kayo sa mga inihanda naming kwento para sa inyo. So kung ready na kayo, sit back, relax, and enjoy. Kung handa na kayo ay magsimula na tayo. Pwede niyo pong i-play ang ating video habang kayo'y nagpapahinga, nagtatrabaho, o nagpapaantok na. Maliwanag ang ilaw ng mamahaling restaurant sa gitna ng Maynila. Kumikinang ang mga chandelier sa kisame. At ang bawat mesa ay may malinis na puting tablecloth na tila hindi pa nahahawakan. Ang bawat galaw ng mga waiter ay maingat, parang sayaw na pinag-aralan. Isa itong lugar para lamang sa mayayaman. At sa isang sulok ng restaurant, pumasok ang tatlong taong agad-agad napansin ng mga staff. Nauna si Belena. Nakasuot siya ng mamahaling damit, perpektong planchado, at ang bawat hakbang niya ay may kasamang kumpiyansa. Parang siya ang may-ari ng lugar. Nakataas ang baba niya habang naglalakad. At ang kanyang mga mata ay mabilis sa sinusuri ang paligid. Sumunod naman ay si Brent. Masayahin ang mukha ng binata. Halatang sanay sa ganitong klaseng lugar. Hawak niya ang kanyang cellphone, abala sa pag-scroll, at paminsan-minsan ay napapangiti. At sa likuran naman nila, tahimik na naglalakad si Ula. Simple lamang ang suot niya. Grade 5 na siya. Isang lumang damit na maayos naman, pero halatang hindi kasing ganda ng sa dalawa. Nakayuko siya, parang ayaw mapansin. Ang kanyang mga mata ay nagdilibot sa paligid. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa pakiramdam na hindi siya bagay dito. Dito tayo. Malamig na sabi ni Belena sa waiter sabay upo. Agad naman na sumunod si Brent. Ngunit si Ula ay nag-atubili muna bago dahan-dahang umupo sa pinakadulo ng mesa. Hindi siya pinansin ni Belena. Parang hindi siya kasama. Lumapit ang waiter, dala ang menu. Good evening, ma'am, sir. Ako na, putol ni Belena, sabay kuha ng menu. Hindi man lang niya tinanong si Ula. Brent, anong gusto mo? Tanong niya na may lambing sa boses na walang maririnig kapag kausap si Ula. Ngumiti si Brent. Steak, medium rare, tapos pasta, at milkshake na din. Good choice, sagot ni Belena. Proud na proud. Pagkatapos ay tumingin siya sa waiter. Make sure na premium cut ang steak at hindi dapat matagal ang serving. Yes, ma'am. Tahimik si Ula. Hawak niya ang menu. Pero hindi niya alam kung pwede pa siyang umorder. Dahan-dahan siyang nagsalita. Pwede po ba kahit rice lang? Tsaka, hindi pa siya tapos, pinutol na siya ni Belena. Hmm? Di ka gutom? Napatingin si Ula. Pero, hindi ka gutom. Ulit ni Belena na mas malamig. Tumahimik si Ula. Unti-unti niyang ibinaba ang menu.
Lumipas ang ilang minuto, dumating ang pagkain ni Brent. Isang malaking steak na umaagos ang katas, creamy pasta at malamig na milkshake. Halos mapatingin ang ibang tao sa mesa nila. Samantalang si Ula, wala. Nakatitig lang siya sa mesa. Naririnig niya ang tunog ng kutsilyo habang hinihiwa ni Brent ang steak. Naririnig niya ang mahinang sipol ng milkshake sa straw at ang kanyang tiyan, kumalam. Pero hindi siya nagsalita. Sanay na siya. Lumapit muli ang waiter. "Ma'am, may iba pa po ba kayong kailangan?" Sumandal si Belen at tumingin sa waiter. Ngunit bago pa siya magsalita, lumapit siya ng konti at mahina. Halos pabulong. Sinabi niya ang mga salitang magbabago sa gabing iyon. "Hindi namin kaapelido yan. Huwag mong bigyan ng pagkain." Parang kutsilyong bumaon sa hangin ng mga salitang iyon. At sa kasamaang palad, narinig iyon ni Ula. Biglang tumahimik ang mundo niya. Hindi na niya marinig ang ingay ng restaurant. Hindi na niya maramdaman ang lamig ng aircon. Ang naririnig lang niya ay ang sariling tibok ng puso niya. Hindi namin kaapelido yan. Hindi namin kaapelido yan. Hindi namin kaapelido yan. Yun ang paulit-ulit na umuukit sa isip niya. Dahan-dahan siyang napayuko. Hindi siya umimik. Hindi siya umiyak. Pero ang sakit, hindi kayang itago. Lumayo ang waiter. Halatang nagulat sa narinig. Sandali siyang tumigil sa gilid. Parang may iniisip. Pagkatapos, bumalik siya. Nandoon sa bandang gilid si Ula na hindi napansin gaano ng stepmom niya at ni Brent. Tahimik siya, walang imik, at may dala siyang isang maliit na plato, tinapay at konting ulam. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa harap ni Ula. "Para sa'yo, Iha," mahina niyang sabi. Nagulat naman si Ula. "Pero, libre lang yan." Sagot ng waiter sabay ngiti. Saglit silang nagkatitigan. At sa simpleng sandaling yon, may nakakita kay Ula. May nagmalasakit. Dahan-dahan ay hinawakan ni Ula ang tinapay. Parang hindi siya makapaniwala. Unti-unti siyang kumain. Tahimik. Maingat. Parang natatakot na baka mawala ito. Sa kabilang banda, abala pa rin si Brent sa pagkain. At si Belena, parang walang nangyari. Habang kumakain si Ula, may isang tanong ang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Isang tanong na matagal niya nang pilit tinatakasan. Bakit gano'n na kababa ang trato nila sa akin? Siguro, kung buhay lang ang mama ko ngayon, may kasama ako, may magluluto sa akin, may papahid ng luha ko, may masasabihan ako na, "Ma, masakit tiyan ko," may aakap sa akin. At higit sa lahat, may hahawak sa kamay ko sa tuwing natatakot ako. Hindi niya napansin na unti-unti nang tumulo ang kanyang mga luha habang kinakain ang libreng pagkain na binigay ng waiter. Pareho naman silang nasa iisang bahay. Tatay din naman niya ang daddy nila. Pero hindi siya kabilang sa kanila. Pareho silang anak ng iisang ama. Pero bakit? Parang wala siyang halaga. At doon, may isang alaalang sumilip sa kanyang isip. Isang lumang eksena. Isang batang si Ula, umiiyak, habang may nagsasabi sa kanya, "Patay ng nanay mo. Nasunog siya sa pabrika. Wala ka nang babalikan." Mga salitang nagbago ng buhay niya. Iyon ang araw na tila hindi na muling sumikat ang araw. Bumalik siya sa kasalukuyan. Tahimik siyang kumakain. Pero ang kanyang mga mata, punong-puno ng mga luha. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa katotohanan na baka wala talaga siyang lugar sa pamilyang ito. Mga ka-Ate Jane, medyo mabigat ang ating kwento ngayon. Pagpatuloy natin at tignan natin kung ano pang mga may experience ni Ula. Sa gitna ng marangyang restaurant, sa gitna ng masasarap na pagkain, may isang batang babae na ang kinakain ay hindi lamang tinapay, kundi sakit. At tanong na wala pang kasagutan. Sa bahay naman, malaki ang mansyon na tinitirhan nila.
Mula sa labas ay para itong bahay na galing sa magazine. Mataas na gate, malinis na hardin, at isang fountain sa gitna na palaging umaagos ang tubig. Sa loob makikita ang makintab na sahig, malalaking chandelier, at mamahaling gamit sa bawat sulok. Pero sa likod ng lahat ng yon, may isang mundong hindi nakikita ng iba. Isang mundong tahimik, mabigat, at puno ng lungkot. Maagang gumising si Ula, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Madilim pa ang langit nang marinig niya ang malamig na boses ni Belena mula sa labas ng kwarto. Ula, gumising ka na, ang dami mong gagawin. Napabalikwas siya. Agad siyang tumayo, kahit ramdam pa ang pagod sa katawan. Hindi pa siya nakakabawi mula sa nangyari kagabi sa restaurant. Pero wala siyang choice. Lumabas siya ng kwarto at agad niyang naamoy ang pinaghalong amoy ng sabon, floor cleaner, at bagong lutong pagkain. Pero hindi yon para sa kanya. Maglaba ka muna sa likod, tapos sininisin mo ang sala. At huwag mong kakalimutan ang kusina. Sunod-sunod na utos ni Belena. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Opo, mahina niyang sagot. Walang good morning, walang kahit na anong lambing. Sa likod ng bahay nakatayo si Ula sa harap ng batya. Malamig ang tubig. Kinusot niya ang mga damit, isa-isa. Mabigat ang tela, lalo na ang mga damit ni Brent. Mga branded, makakapal, at mahal. Namumula ang kanyang mga kamay sa lamig. Pero tuloy lang siya. Habang siya, naglilinis, naglalaba, at nagtatrabaho. Sa loob ng bahay, ibang eksena ang nangyayari. Sa sala, naka-aircon. Nakaupo si Brent sa malaking sofa. Hawak ang game controller. Mom, ang bagal ng internet. Reklamo niya. Lumapit agad si Belena. Ay nako, sandali lang anak ha. Tatawag ako sa provider. Lumambot ang boses niya. Ibang-iba sa tono niya kay Ula. Gusto mo ba ng snacks? Tanong pa niya. Oo, yung chips tsaka juice. Sige, kukuha kita. Habang si Brent ay naglalaro, kumakain at nagrereklamo, si Ula ay nasa labas. Pinipiga ang basang damit. Tumutulo ang tubig sa sahig. At ang sikat ng araw ay unti-unting tumatama sa kanyang balat. Pero kahit na mainit, mas malamig pa rin ang pakiramdam niya. Dahil alam niyang hindi siya anak dito. Hindi siya parte ng pamilya. Isa lang siyang obligasyon. Pagkatapos maglaba, pumasok siya sa loob. Bitbit ang mga damit. Tahimik at hindi siya pwedeng magkamali. Dahan-dahan niyang nilinis ang sala. Pinunasan ng mesa, inayos ang mga gamit. Habang ginagawa niya yon, napadaan naman si Brent. Uy, ang bagal mo. Sabi nito sabay tawa. Hindi sumagot si Ula. Sanay na siya. Sa isang sulok ng sala may nakapaskil na larawan. Isang lalaki naka-uniform. Ngumiti si Ula nang makita iyon. Papa, mahina niyang bulong. Ang ama niya ay isang seaman, palaging nasa barko. Palaging malayo, minsan buwan o taon bago makauwi. At sa bawat pagkakataon, hindi niya nakikita ang tunay na nangyayari. Isang beses, nakausap ni Ula ang ama niya sa video call. Masaya siya noon. Papa, miss na kita. Sabi niya at pilit nang umiti. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, biglang sumingit si Belena sa gilid. Ay, okay lang si Ula dito. Masaya siya. Mabilis nitong sabi. Tumango naman si Brent sa likod. Parang sumasang-ayon. Talaga? Tanong naman ng ama niya. Opo, Papa. Sagot ni Ula. Pero hindi niya masabi ang totoo. Hindi niya masabi na pagod na siya, nasasaktan na siya, gutom na siya. Hindi niya alam na may ginagawa si Belena sa likod. May mga chat na pinapadala sa ama niya na kunwari galing kay Ula. Okay po ako dito, Papa. Mabait po si Mama Belena. Masaya po ako. Ngunit lahat ng yon kasinungalingan. At dahil doon,
Hindi kailanman nalaman ng ama niya ang totoo. Sa kusina ay may isang taong iba. Tahimik, pero may kabaitan sa mata. Si Marta, ang katulong. Ula? Mahinang tawag niya at napalingon si Ula. Naglaba ka na naman, ang aga-aga pa. Ngumiti si Marta, pero may lungkot sa mga mata niya. Opo, sagot ni Ula. Lumapit si Marta. May dala siyang maliit na plato, tinapay, at konting ulam. Halika, kumain ka muna. Nag-alinlangan si Ula. Baka po magalit si ma'am. Ako nang bahala. Putol ni Marta. Sabay abot ng pagkain. Hindi ka naman pwedeng magutom lagi. Umupo si Ula sa isang sulok ng kusina. Tahimik siyang kumain. Pero ngayon, may kasamang init. Hindi lamang sa pagkain, kundi sa pakiramdam. Alam mo, Ula, sabi ni Marta habang nakasandal sa mesa, hindi ka dapat tinatrato ng ganyan. Napatingin si Ula. Okay lang po, sagot niya. Di yan okay, mariing sabi ni Marta. Bata ka pa, dapat nag-aaral ka, naglalaro, hindi nagtatrabaho ng ganito. Tahimik si Ula, hindi niya alam ang sasabihin. Lumapit si Marta at hinaplos ang buhok niya. Kung nandito lang sana ang nanay mo. Natigil siya. Napatingin si Ula. Patay na po siya. Mabilis niyang sagot. Sandali namang natahimik si Marta. Parang may gusto siyang sabihin. Pero pinigilan niya. Ngumiti na lamang siya. Sige, kumain ka na lang. Sa simpleng haplos na yon, sa simpleng pagkain, may naramdaman si Ula. Isang bagay na matagal niya nang hinahanap. Pagmamahal. Unti-unti, si Marta ang naging sandalan niya. Kapag pagod siya, nandyan si Marta. Kapag gutom siya, nandyan si Marta. Kapag umiiyak siya sa gabi, tahimik siyang nilalapitan ni Marta. Hindi niya man tunay na ina, pero sa puso ni Ula, parang gano'n na rin. Isang gabi habang naglilinis si Ula ng sala, dumaan si Belena. Huminto ito sa harap niya. At hindi ka pa tapos? Malamig na tanong. Opo, malapit na po. Ang bagal mo talaga. Putol niya. Tumingin naman si Belena sa kanya. Diretso at malamig. At tandaan mo ha, wala kang halaga dito. Parang tumigil ang oras. Hindi gumalaw si Ula. Kung hindi ka lang anak ng asawa ko, matagal na katang pinaalis. Dagdag pa ni Belena, napayuko si Ula. Patay na ang nanay mo. Wala kang ibang pupuntahan. Isang matalim na katahimikan ang bumalat sa paligid. Unti-unting napapikit si Ula. Masakit, pero hindi siya umiyak. Sa halip ay huminga siya ng malalim at pinagpatuloy ang paglilinis. Sa puso niya may maliit na tinig na bumubulong. Mahina pero hindi nawawala. Hindi ito habang buhay. May mangyayari at may magbabago. At kahit paulit-ulit siyang sinasaktan ng salita, kahit araw-araw siyang pinaparamdam na wala siyang halaga, may isang bagay na hindi kayang siraan ni Belena, ang pag-asa. Sa loob ng malaking mansyon, sa gitna ng karangyaan, may isang batang babae na patuloy na lumalaban. Tahimik, mag-isa, pero matatag. At hindi niya alam na malapit nang magbago ang lahat. Ayan, papasok na tayo sa exciting part. Anong pagbabago kaya ang mangyari? Pagpatuloy natin. Muli na namang bumalik si Ula sa isang restaurant. Parehong lugar, parehong lamig ng aircon, parehong amoy ng mamahaling pagkain. Steak na bagong luto, butter na natutunaw, at matamis na aroma ng desserts. Pero para kay Ula, pareho rin ang pakiramdam. Hindi siya kabilang. Naupo sila sa mesa. Si Belena elegante pa rin. Si Brent naman excited na naman. At si Ula, tahimik. Nakayuko. Waiter, tawag agad ni Belena na parang siyang reyna ng lugar. Lumapit ang staff. Same order, sabi niya. Steak, burgers, drinks. Tumango ang waiter.
Makalipas ang ilang minuto, dumating ang pagkain. Mainit pa ang steak, umaangat ang usok, makatas ang burger. May tunog pa habang kinakagat ni Brent. At ang mga inumin, malamig, may yelo at kumikislap sa ilaw. Si Ula may tinapay ulit. Libre. Tahimik niyang kinukuha ang maliliit na peraso. Wala siyang lakas humingi. Wala siyang lakas magsalita. Habang kumakain ang dalawa, nakatitig lang si Ula sa mesa. Ang bawat nguya nila, parang paalala, na hindi siya pantay. Bigla ay may naramdaman siyang kakaiba. Parang may tumitingin sa kanila. Dahan-dahan siyang napatingin sa may pintuan. At doon, may isang babaeng bagong pasok. Matangkad, eleganteng manamit, at may maaayos na buhok at isang presensyang hindi mo pwedeng baliwalain. Pero higit sa lahat, may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Huminto ang babae sa paglalakad. Nakita niya si Ula at parang tumigil ang mundo. Napakunot ang noo ng babae. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya inalis ang tingin kay Ula. Parang may hinahanap siya. Parang may naaalala siya. Si Ula ay napatingin din. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaiba siyang naramdaman. Isang pakiramdam na pamilyar. Lumapit ang babae sa mesa. Excuse me po. Mahina niyang sabi. Napatingin si Belena. Medyo naiinis. Yes? Tumingin ang babae kay Ula. Diretso at malalim. Anong pangalan mo? Tanong niya at nagulat si Ula. Ako po? Ako po si Ula. Biglang nanlaki ang mga mata ng babae. Parang may pumutok sa loob niya. Ula? Bulong niya't nanginginig ang boses nito. Anong apelido mo? Tanong pa niya. "S- Santos po?" Hindi na napigilan ng babae ang emosyon. Napaatras siya ng konti. Parang hindi makapaniwala. Hinding, hindi, hindi pwedeng. Excuse me, ano ba to? Singit ni Belena at halatang naiirita. May problema ba? Tumingin ang babae kay Belena. May bigat ang tingin niya. Ako ang may karapatang magtanong, sabi niya. Oh, mga Ate Jane, sinong hula niyo sa babaeng ito? Kaano-ano niya kaya si Ula? Sige nga, paki-comment sa baba. Tingnan natin kung mahulaan ninyo. Okay, magpatuloy tayo. Ako ang may karapatan na magtanong, sabi niya. Ako ang ina niya. Parang sumabog ang paligid. Napatigil si Brent. Napatingin ang ibang tao. At si Ula, hindi makagalaw. Ano? Halos mapasigaw si Belena. Patay na ang nanay niya. Hindi, sagot ng babae. Buhay ako. Tahimik at mabigat. Lumapit ang babae kay Ula. Dahan-dahan, parang natatakot. Ula, ako to. Ang mama mo. Ang mama Sabrina mo. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang init ng yakap, ang boses, ang mga ngiti. Napaluha si Ula. Ha? Hindi pwede. Patay ka na, 'di ba? Umiling si Sabrina. May luha na rin sa mata. Hindi kita iniwan, anak. Huminga ng malalim si Sabrina. Nasunog ang pabrika. Oo, pero nakaligtas ako. Hindi nila ako nakilala agad. Nasunog ang mukha ko. Nawalan ako ng alaala. Nadala ako sa isang bansa para gumutin. Matagal bago bumalik ang memory ko. Napahawak siya sa dibdib niya. Pero isang araw, naalala kita. Tumingin siya kay Ula. Hindi ako tumigil sa paghahanap. Hanggang sa makarating ako dito. Ngayon lang kita nakita ulit. Hindi na napipigilan ni Ula. Tumayo siya, tumakbo. Yumakap siya kay Sabrina. Mahigpit, parang ayaw niya nang bumitaw. Akala ko iniwan mo ko. Umiiyak niyang sabi. Hinaplos ni Sabrina ang buhok niya.
Hindi kita iniwan, anak. Hindi kita kayang iwan. Pareho silang umiiyak sa gitna ng restaurant, sa harap ng lahat. At sa unang pagkakataon, hindi na nag-iisa si Ula. Mga ka-Ate Jane, sa mga nakahula kung sino ang muling bumalik sa buhay ni Ula, mahusay. Sige, pagpatuloy natin ang kwento. Biglang tumayo si Belena. Nag-iba ang mukha niya. Mula sa galit, naging maamo. Ay nako, biglang sabi niya at pilit ng umiti. Ula, bakit hindi ka kumakain? Kinuha niya ang plato. Nilagyan ng steak, ng burger, ng pagkain na dati ay pinagkakait. O ayan, kumain ka. Alam mo naman minsan wala ka talagang gana. Sabi niya na parang nag-aalaga. Napatingin si Ula at nalito. Alagaan mo naman ang sarili mo. Dagdag pa ni Belena. Lagi ka namin pinapakain, 'di ba? Pero minsan ikaw tong ayaw kumain. Napatingin ng ibang tao. Parang naniwala. Ngumiti naman si Belena kay Sabrina. Pasensya ka na. Medyo mahiyaan lang talaga yan si Ula. Pero mahal na mahal namin yan. Tahimik lamang si Sabrina. Hindi siya agad nagsalita, pero ang mga mata niya hindi naniniwala. May napansin siya. Ang panginginig ng kamay ni Ula, ang takot sa mga mata nito, at ang biglang pagbabago ni Belena. Masyadong mabilis, masyadong pilit. May mali. At alam ni Sabrina, hindi pa tapos ang lahat. Sa gabing yon, hindi lang nagbabalik ang isang ina, kundi unti-unti ring lalabas ang katotohanan. Tahimik ang hangin sa labas ng restaurant. Gabi na, ang ilaw mula sa loob ay tumatama sa glass door, habang unti-unting lumalabas sa mga tao. May halong amoy ng usok ng pagkain at malamig na hangin ng gabi. Nakatayo si Ula sa tabi ni Sabrina. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay nito. Parang ayaw na niyang bumitaw. Halika na anak. Malambing na sabi ni Sabrina. Umuwi na tayo. Simple lamang ang salita. Pero para kay Ula, parang iyon ang pinakahihintay niyang marinig. Isang uwi na hindi masakit. Isang uwi na may pagmamahal. Ngunit bago pa sila makalakad, may boses na pumigil. Sandali lang. Si Bilena ay nakatayo sa likod nila. Matigas ang mukha. Wala nang pekeng ngiti. Hindi pwede yan, malamig niyang sabi. Hindi mo basta-bastang pwedeng kunin ang batang yan. Humigpit ang hawak ni Sabrina kay Ula. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Belena. Mataas ang tingin. Ako ang nagpalaki dyan, sabi niya. Ako ang gumastos dyan. Napakunot ang noon ni Sabrina. Hindi mo siya pag-aari. Pero ako ang nag-alaga, sagot ni Belena. Kung kukunin mo siya, magbabayad ka. Parang nanigas ang paligid. Magbabayad? Ulit ni Sabrina. Hindi siya makapaniwala. Oo, diretso ang sagot ni Belena. Alam mo ba kung magkano ang nagastos namin sa kanya? Pagkain, tirahan, damit. Isa-isa niyang binanggit. Parang may listahan sa isip niya. Hindi biro ang pagpapalaki ng bata, ah. Dagdag pa niya. Kaya kung kukunin mo siya, bayaran mo muna. Tahimik ang paligid. May ilang taong napapatingin. Sa unang tingin, parang may punto. Parang totoo. Napatingin si Sabrina kay Ula. Sa payat nitong katawan. Sa simpleng damit. Sa mga matang puno ng takot. May mali. Magkano? Tanong ni Sabrina. Diretso. Ngumiti si Belena. Hindi mabait, kundi ng mapanlamang. Malaki, sagot niya. Dahil hindi biro ang pag-aalaga namin dyan. Napayuko si Ula. Narinig niya ang bawat salita. At sa bawat sandaling iyon, parang lalo siyang nasasaktan. Pag-aalaga? Talaga ba? Kapal nga naman ang mukha nitong madrasta ni Ula, no? Sige, magpatuloy tayo. Tahimik, masyadong tahimik. Hanggang sa
Biglang nagsalita si Ula. Hindi po totoo. Mahina pero malinaw. Napalingon ang lahat. Hindi po ako inalagaan. Nanginginig ang boses niya. Pero hindi siya tumigil. Pinaglalaba po ako. Pinaglilinis. Ako pong gumagawa ng lahat sa bahay. Napatingin si Belena. Nanlaki ang mata. Tumahimik ka! Sigaw niya. Pero hindi na tumigil si Ula. Hindi po ako pinapakain. Yung tinapay lang po minsan. Yung pagkain. Tinatago po sa akin. Unti-unting tumulo ang luha niya. Sa restaurant po, sinabi ninyo, hindi niya na ituloy agad. Pero sinabi niya pa rin, na hindi namin kaapelido yan, huwag mong bigyan ng pagkain. Parang bumagsak ang mundo. Tahimik, walang gumagalaw. Napaatras si Belena. Sinungaling! Sigaw niya pero sa pagkakataong yon, may isang pang boses ang sumingit. Hindi siya sinungaling. Si Marta, nakatayo siya sa gilid. Tahimik kanina, pero ngayon, matatag. Lumapit siya at dahan-dahan pero sigurado. Ako ang saksi, sabi niya. Lahat ng sinabi ni Ula, totoo. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi siya trenato bilang anak. Dagdag pa ni Martha. Para siyang katulong. Pinagkakaitan ng pagkain. Pinapagalitan. Pinapahirapan. Unti-unting lumakas ang boses niya. Maraming gabi na umiiyak siya. Maraming araw na gutom siya. Napayuko si Ula. Kung hindi ko lang siya binibigyan ng pagkain, hindi ko alam kung paano siyang nabuhay. Parang bumigat ang hangin. Nakatayo si Belena. Hindi makagalaw. Hindi totoo yan. Mahina niyang sabi pero wala nang lakas. Tumingin naman si Sabrina sa kanya, matalim at diretso. Hindi pagmamahal ang ginawa mo, sabi niya. Pang-aabuso yan. Walang sumagot. Kahit si Brent ay tahimik, hindi makatingin. Ang mga taong nakapaligid ay natahimik. Ang mga dating bulong nawala. Lahat ay nakatingin kay Belena. Unti-unting nawawala ang kumpiyansa niya. Ang taas ng ulo niya, bumababa. Ang boses niya, nawala. At sa unang pagkakataon, wala siyang kontrol. Wala siyang maipagtanggol. Wala siyang maitatago. At sa gitna ng gabi, sa harap ng lahat, nabunyag ang katotohanan. Si Ula, hindi kailanman minahal. At si Belena, hindi kailanman naging ina. Tahimik ang paligid. Pero sa katahimikan yon may isang bagay ang malinaw. Tapos na ang kasinungalingan. At ngayon, panahon na para magsimula ang bagong buhay. Mabigat pa rin ang hangin sa labas ng restaurant. Pero para kay Ula, parang may unti-unting bumubukas sa bintana sa dibdib niya. Kanina lang nanginginig siya sa takot habang nakatayo sa harap ni Belena. Ngayon, ibang panginginig na iyon. Hindi na dahil sa sindak, kundi dahil sa hindi niya maipaliwanag na gaan sa pakiramdam. Mahigpit ang hawak ni Sabina sa kamay niya. Parang sinisigurado nitong ramdam ni Ula ang isang bagay na matagal niya nang hindi nararanasan. Seguridad, pag-aari, pagmamahal. Humarap si Sabrina sa kanya. Sa ilalim ng dilaw na ilaw sa labas ng restaurant, luminaw ang mukha nitong basang-basa ng luha pero buo ang tingin. Simula ngayon, mahinahon pero matatag niyang sabi, hindi ka na magdurusa. Hindi naman agad nakaimik si Ula. Parang gusto niyang maniwala, pero natatakot siyang baka panaginip lang ito. Ang gabi ay amoy usok ng sasakyan, mamahaling pabango at konting hangin mula sa kusina ng restaurant. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ang boses ni Sabrina ang pinakamalinaw niyang narinig. Uuwi ka na sa akin, anak. Doon bumigay ang luha ni Ula. Hindi na niya pinigilan. Yumakap siya ng mahigpit kay Sabrina. Buong higpit na parang binubuo niya ang mga taon na nawala sa kanila. Umiyak siya sa balikat nito na para bang doon lang talaga niya pwedeng ilapag ang lahat ng sakit na inipon niya. Ayoko na pong bumalik doon, nanginginig niyang sabi. Hindi siya pinakawala ni Sabrina.
Hindi na kita ibabalik sa kahit anong lugar na sinasaktan ka. Sa likod nila, tahimik na nakatayo si Martha. Namumugto rin ang mga mata nito. Hindi ito sanay sa mga eksenang ganito. Mga yakap na totoo. Mga luhang may kasamang paghilom. Sa mansyon, ang nakasanayan niya ay sigaw, utos, at mga matang mapangmata. Napansin niya si Sabrina. Lumapit ito kay Martha at hinawakan ng kamay niya. Salamat. Nagulat si Martha. Ma'am, wala po yun. Bata po si Ula. Di ko lang matiis. Hindi sapat ang hindi matiis. Putol ni Sabrina. Pero malambing ang tinig. Pinili mo siyang tulungan kahit pwede kang mawala ng trabaho. Pinili mong maging mabuti sa anak ko noong walang ibang gumagawa noon. Napayo ko si Martha. Hindi siya sanay purihin. Sa bahay ni Belena, walang salitang ganyan. Ang kabutihan ay hindi kinikilala roon, kundi ginagamit lang. Simula ngayon, sabi ni Sabrina, hindi ka na babalik sa bahay na iyan bilang katulong? Napatingin si Martha, gulat na gulat. Ano po? Bibigyan kita ng matitirhan. At kung gusto mo, tutulungan kita makapagsimula ng maliit na negosyo o trabaho na hindi ka inaapi. Hindi kita babayaran bilang utang. Pasasalamat ito dahil naging tao ka sa anak ko noong ang tingin sa kanya ng iba ay pabigat. Napahawak si Martha sa bibig niya. Unti-unti siyang napaluha. Eh, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Wala kang kailangang sabihin, sagot ni Sabrina. Mula ngayon, hindi ka na rin mag-iisa. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, si Ulay napalingon kay Martha at humingi ng may luha. At ngumiti ng may luha. Sensya na po. Isang maliit, nanginginig, pero totoo na ngiti. Parang sinasabi niyang, tapos na, ligtas na tayo. Sumakay sila sa kotse ni Sabrina. Habang umaandar ang sasakyan sa mga ilaw ng Maynila, tahimik lang si Ula sa umpisa. Nakadikit siya sa upuan at pasulyap-sulyap sa bintana. Ang lungsod sa labas ay buhay. Mga ilaw ng gusali, mga busina, mga taong abala sa gabi. Pero sa loob ng sasakyan, parang may sariling mundo. May amoy ng leather, seats at mahina. Malinis na pabango ni Sabrina. Hindi iyon amoy na matapang at nakakasakal gaya ng sa mansyon ni Belena. Ito ay banayad, nakakakalma. Gutom ka pa ba? Tanong ni Sabrina. Dahan-dahan namang tumango si Ula. Nahihiya pa rin. Ngumiti si Sabrina. Mabuti. Pagdating natin sa bahay, kakain tayo ng maayos ha. Hindi ka na magtitiis sa tira o sa tinapay lang. Napakagatlabi si Ula. Simple lang ang sinabi, pero tumama iyon sa puso niya. Maya-maya, dumating sila sa bahay ni Sabrina. Hindi iyon sobrang ingrande gaya ng mansyon ni Belena, pero halatang maganda. Malinis at puno ng buhay. May halamanan sa labas. Mainit ang ilaw sa may balkonahe at may amoy ng kahoy at bagong linis na bahay pagpasok nila. Ang sala ay maaliwalas. May malalambot na sofa at mga painting sa dingding. Hindi malamig ang dating. Hindi nakakatakot. Parang bahay talaga. Dinala ni Sabrina si Ula sa dining area kung saan mabilis na naghahain ng kasambahay ng mainit na sopas, kanin, manok, at inihaw at gulay na may bawang. Kumalat agad ang mabangong amoy sa paligid. Napatingin si Ula sa mesa. Hindi siya agad kumilos. Anak, tanong ni Sabrina, pwede po ba talaga ako kumain dito? Halos pabulong niyang sabi. Tumigil si Sabrina. Mas masakit pa pala sa inaakala niyang pinagdaanan ng anak niya. Lumapit siya at siya mismo ang nagsandok ng pagkain sa plato ni Ula. Hindi mo kailangang humingi ng permiso para kumain sa sarili mong bahay. Sarili mong bahay. Parang bago iyon sa tenga ni Ula. Ang mga salitang yon. Umupo siya at dahan-dahang nagsimulang kumain. Una, maingat lang. Maliit na subo. Parang natatakot na may sisigaw, na may magbabawi.
na may magsasabing hindi iyon para sa kanya. Pero wala. Si Sabrina ay nakatingin lang sa kanya, lumuluha habang nakangiti. Si Martha naman nasa kabilang upuan, tahimik na pinupunasan ng mata habang pinapanood siyang kumakain. At habang tumatagal, lumalaki ang mga subo ni Ula. Mas bumibilis, mas nagiging totoo. Mainit ang sabaw, malasa ang ulam, mabango ang kanin. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nabusog siya nang walang kasamang takot. Kinabukasan ay maliwanag ang umaga. Pumasok ang sikat ng araw sa kortina ng kwartong inihanda para kay Ula. Maputi ang kama, malambot ang unan, at may maliit na estante sa tabi niya na may lamp at ilang libro. May amoy ng bagong laba ang kumot. Pagmulat ni Ula, saglit siyang natulala. Tahimik, walang sigaw, walang utos. Walang kumakalampag sa pinto para maglaba o maglinis. Unti-unti siyang bumangon at lumabas ang kwarto. Mula sa hagdan na amoy niya ang nilulutong almusal, pritong itlog, pandesal at tsokolate. Sa baba, abala si Marta sa kusina. Pero ngayon, iba na ang kilos nito. Hindi nagmamadali sa takot, hindi balisa, magaan ang galaw. Gising ka na, nakangiti nitong sabi. Opo, sabi ni Ma'am Sabrina pagkatapos mo kumain, bibilhan ka raw ng mga gamit, damit, sapatos, bag, lahat ng kailangan mo. Napakurap si Ula, parang naninibago pa rin siya sa salitang kailangan, na hindi naman sinusundan ng wala tayo niyan, para sa'yo. Bumaba siya. Sakto namang lumabas si Sabrina mula sa maliit na opisina sa gilid ng sala. May hawak na cellphone. Medyo kabado ang mukha nito. Anak, sabi niya, may gusto akong sabihin sa'yo. May tumatawag. Po, tatay mo. Parang biglang nanlamig ang mga kamay ni Ula, ang kanyang ama. Napakatagal niyang inasam na may makaalam sa totoo. Pero sa isip niya ay malayo ito. Nasa barko, nasa dagat. Laging hindi maaabot. Kagabi pa pala siya naghahanap sa'yo, sabi ni Sabrina. Hindi siya makontak ng maayos. Maaga raw siya nakauwi mula biyahe. At pagdating sa bahay, sakala niya nalaman na may gulo nang nangyari. At bago pa tuluyang makapagsalita si Ula, tumunog ang doorbell. Nagkatinginan silang tatlo. At sa kung ano ang dahilan, kinabahan si Ula. Mabilis na lumapit si Sabrina sa pinto. Pagbukas niya, nandoon ang ama ni Ula. Pagod ang mukha, maitim sa araw. May mapaleta pa sa isang kamay at halatang kagagaling lang sa mahabang biyahe. Pero higit sa lahat, gulong-gulo ang ekspresyon nito. Nang makita si Ula sa loob, tigil siya sandali. Ula? Napatayo agad si Ula. Papa? Hindi na nag-atubili ang lalaki. Pumasok ito at agad siyang niyakap. Mahigpit, nanginginig. Anak, anak, patawarin mo ako. Halos pabulong ngunit basag ang boses niya. Hindi agad nakasagot si Ula. Ilang taon niyang hinintay ang yakap na to. Pero kasabay noon, ang tanong sa loob-loob niya, bakit hindi mo nakita? Bakit hindi mo nalaman? Parang nabasa iyon ng ama niya. Lumayo ito ng konti at hinawakan ang mukha ni Ula. Nanlaki ang mata niya nang makitang kapayatan nito at ang bakas ang hirap sa itsura niya. Bakit ang payat mo? Bakit parang anong nangyari sa'yo? Tumingin siya kay Sabrina at pagkatapos ay kay Martha at dahan-dahan nagsimulang ilahad ang totoo. Una ay si Sabrina. Ikinwento niya ang pagbabalik niya, ang pagkakakita niya kay Ula sa restaurant, at ang pag-uugali ni Belena. Pagkatapos ay si Martha. Wala na itong pag-aalinlangan. Sinabi niya ang lahat. Ang paglalaban ni Ula, ang pagkakait ng pagkain, ang sigaw, ang pagmamaliit. Ang pagtrato rito na parang hindi anak kundi utusan. Habang nakikinig ang ama ni Ula, unti-unting namumula ang mukha nito. Nakakuyom ang kamao, nanginginig ang panga. Pero, sabat niya,
Lagi naman ako nakakatanggap ng message galing kay Ula. Sinasabi niyang okay siya, masaya siya, mabait si Belena sa kanya. Umiling si Ula ng mabagal at masakit. Hindi po ako yon, Papa. Parang huminto ang mundo niya. Ano? Hindi po ako nagsisend noon. Ni hindi ko nga po nahahawakan madalas ang cellphone. Napaupo ang ama niya sa sofa. Para siyang binagsakan ng langit. Hawak niya ang noo niya. Hindi makapaniwala. Pineke niya? Bulong niya. Pineke niyang mga chat? Tahimik na tumango si Martha. Opo, ilang beses ko rin pong nakita. Kapag tulog na si Ula o kapag wala siya, ginagamit ni Ma'am Belena ang phone para mag-reply. Minsan nga ho, siya mismong magdidikta kung anong sasabihin kapag may video call. Napapikit ang ama ni Ula. Halatang hinahabol niya ang hininga niya. Hindi niya alam kung galit ba, lungkot, o guilt ang unang mararamdaman. Marahil ay lahat. Habang iniisip kong ligtas ang anak ko, nanginginig niyang sabi. Habang nagpapadala ako ng pera at naniniwalang maayos ang lahat, pinapahirapan pala siya sa sarili kong bahay. Walang sumagot dahil wala nang kailangang sagutin. Nasa harap na niya ang ebidensya. Si Ula mismo. Ang katahimikan nito, ang takot nito sa pagkain. Ang paraan ng pag-upo nito na parang laging handa sa sigaw. Tumayo ang ama niya. Diretso ang tingin kay Sabrina. Nasaan si Belena? Hindi na pinigilan ni Sabrina. Kasama si Ula at si Marta. Bumalik sila sa mansyon kinahapunan. Maliwanag ang araw, pero mabigat ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Hindi ito pagbabalik para makiusap. Hindi ito pagbalik para magpaliwanag. Pagbalik ito para tapusin ang lahat. Pagdating nila sa mansyon, nakabukas ang malaking gate. Tahimik ang fountain sa gitna. Pareho pa rin ang itsura ng bahay. Maganda, maayos, mamahalin. Pero ngayon, kita na ni Ula ang totoo. Hindi to tahanan, kundi kulungan ng tahimik na sugat. Pagpasok nila, nadatnan nila si Belena sa sala. Maayos ang suot, pero baka sa mukha ang pagkapuyat. Marahil hindi rin ito nakatulog ng maayos. At nang makita ang asawa, agad itong tumayo. Han, makinig ka muna. Wala na akong gustong marinig. Putol agad ng ama ni Ula. Natahimik naman si Belena. Lumapit ito ng bahagya. Pinalalaki lang nilang kwento. Alam mo namang mahina ang bata, madrama. Tumigil ka, mariing sabi niya. Maging si Brent na nasa hagdan ay napatigil sa pakikinig. Taon mo akong niloko. Ginamit mo ang phone ng anak ko. Pinaasa mo ako na maayos siya habang wala ako. Ginuto mo siya. Pinagtrabaho mo. Pinagdamutan mo. At pagkatapos mong gawin lahat ng yon, hihingan mo pa ng bayad ang totoong ina niya? Walang maisagot si Belena. Hindi na gumagana ang pamilyar niyang galing sa pagdadahilan. Hindi ko sinasadya. Mahina nitong sabi. Sinadya mo, sagot niya. Araw-araw, bawat utos, bawat insulto, bawat beses na pinili mong tratuhin siyang parang wala siyang halaga. Napaatras si Belena. Tumingin siya kay Ula. Marahil umaasang may awa pang matitira rito. Pero ngayon ay hindi na. Hindi na takot ang mana sa mata ni Ula. Lungkot na lang. At pagkatapos, huminga ng malalim ang ama niya. Tapos na tayo. Parang nayinig si Belena. Ano? Di na kita kayang pagkatiwalaan. Bilang asawa. Bilang ina sa bahay na ito. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito lang. Iniwan mo na ang pagkatao mo. Matagal na. Sagot niya. At sa mga sumunod na araw, mabilis ang mga pangyayari. Pinutol ng ama ni Ula ang suporta kay Belena. Inayos ang legal na paghihiwalay nila. Ang mga account at ari-ariang hindi naman tunay na sa kanya ay na-freeze o naibalik sa tamang pangalan.
Ang mga kakilala nilang dating sunod-sunod sa pagburi kay Belena ay isa-isang lumayo ng lumabas ang ginawa nito. Ang mga taong dating napapahanga niya sa forma at yabang ay nagsimulang bumulong ng ibang kwento. Hindi tungkol sa yaman, kundi tungkol sa pagkatao. At doon niya naranasan ang unang totoong pagkawala sa buhay niya. Walang pera sa hawak, walang respeto, walang naniniwala. Samantala si Ula ay unti-unting nagbabago. Hindi biglaan. Hindi parang pelikulang pagising ay magaan na agad ang lahat. May mga gabi ring nagugulat siya sa malakas na tunog. May mga umaga pa rin kusa siyang maagang bumabangon dahil akala niya ay may mag-uutos. May mga sandali pa rin nahihiya siyang kumuha ng pangalawang serving sa pagkain. Pero sa bawat pagkakataon, nandoon si Sabrina, nandoon ang ama niya, nandoon si Martha. Kapag natatakot siya ay may umaalalay. Kapag tahimik siya ay may naghihintay. Kapag umiiyak siya, may yumayakap. Lumipas ang mga linggo. Sa bago nilang tahanan, mas madalas ang marinig ang tawa ni Ula. Nagkaroon siya ng sariling mga damit, mga libro, at mga gamit sa eskwela. Tinuruan siya ni Sabrina kung paanong mamili ng gusto niyang pagkain. Sinamahan siya ng ama niya sa park isang umaga at si Martha na may tinulungan si Sabrina na makapagbukas ng maliit na home food business. Minsan habang kumakain sila ng hapunan sa maaliwanas na dining room, napansin ni Sabrina na hindi na maingat ang kilos ni Ula sa pag-abot ng pagkain. Natural na, kampante na. Parang alam niya nang hindi na iyon mawawala. At doon ay napangiti si Sabrina ng buong buo. Sa wakas, ang anak niya ay hindi na lamang buhay, namumuhay na ito. Isang hapon, habang papalubog ang araw at kulay kahel ang liwanag na pumapasok sa bintana, umupo si Ula sa tabi ni Martha sa veranda, sa hardin. Mahina ang galaw ng hangin at amoy na amoy ang mga bulaklak na bagong dilig. Tita Martha, sabi ni Ula. Bakit? Masaya na po ako. Napatigil si Martha. Tumingin siya sa bata at ngumiti habang naiiyak. Deserve mo yan, anak. Mula sa loob naman ng bahay, tanaw nila si Sabrina at ang ama ni Ula na nag-uusap habang naghahanda para sa hapunan. Walang engranding eksena, walang sigawan, walang yabang, tahimik lang, pero buo. At sa unang pagkakataon, naintindihan ni Ula ang isang bagay na matagal niyang hinanap. Hindi pala sapat ang iisang bubong para masabing pamilya kayo. Hindi sapat ang apelido, hindi sapat ang dugo. Ang tunay na pamilya ay ang pipiliing mahalin ka, protektahan ka, at ipaglalaban ka kahit wala silang kapalit na hinihingi. At sa wakas, nasa tamang lugar na siya. Hindi dugo ang basehan ng pamilya, kundi kung sino ang tunay na nagmamahal. Tahimik ang hapon. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong bakuran ng bahay. Marahang gumagalaw ang hangin. Dalang amoy ng bagong dilig na halaman at sariwang damo. Sa veranda naman ay nakaupo si Ula. Hawak niya ang isang libro. Pero hindi siya nagbabasa. Nakatingin lang siya sa harap nito. Sa dalawang taong matagal nang pinangarap na makitang magkasama. Nasa hardin si Sabrina at ang ama ni Ula. Magkatabi, tahimik. Parang may mga salitang hindi pa nasasabi. Ang daming nasayang na oras. Mahina na sabi ng ama ni Ula. Nakatingin siya sa lupa. Parang binibilang ang mga taon na nawala. Huminga ng malalim si Sabrina. Oo, sagot niya. Pero hindi pa huli ang lahat. Napatingin ang lalaki sa kanya. May halong pagsisisi at pag-asa ang mga mata. Kung sana, hindi ako naniwala agad. Umiling si Sabrina. Hindi lang ikaw ang nagkamali. Pareho tayong nawalan. Tahimik ulit. Pero ngayon, hindi na mabigat. Pwede pa ba? Tanong ng ama ni Ula. Diretso, totoo. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Napangiti si Sabrina. Hindi mabilis, hindi pilit, kundi dahan-dahan. Hindi ko alam kung magiging madali, sagot niya.
Pero tumingin siya sa loob ng bahay kay Ula. Para sa anak natin, susubukan ko. Parang gumaan ang mundo. Dahan-dahang hinawakan ng lalaki ang kamay ni Sabrina. Sa una nag-aalinlangan, pero hindi niya ito binawi. Isang simpleng hawak, pero puno ng pangako. Si Veranda, napangiti si Ula. Tahimik lang siyang nanonood. Hindi siya lumapit, hindi niya sila ginambala. Kasi sa unang pagkakataon, hindi niya na kailangang maghanap ng pagmamahal. Nandyan na. Kinagabihan, magkakasama sila sa hapag. May mainit na pagkain, may halakhakan, may kwentuhan. Si Marta ay abala sa pag-aayos ng plato, pero ngayon ay nakaupo na rin kasama nila. Hindi na nakatayo sa gilid. Anong gusto mong ulam bukas? Tanong ng ama ni Ula. Ngumiti naman si Ula. Kahit ano po, basta sama-sama tayo. Nagkatinginan si Sabrina at ang kanyang ama. Tahimik pero may ngiti. At sa simpleng hapunang iyon, may isang pamilya na muling nabuo. Hindi perpekto, may sugat, may nakaraan. Pero ngayon ay may pag-asa. Habang tumatawa si Ula sa gitna nila, tahimik na napangiti si Sabrina. Dahil sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Hindi na sila nag-iisa. At sa ilalim ng isang bubong, may isang bagong kwento ang nagsimula. Hindi perpekto, pero totoo. At puno ng pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Ula ngayong araw. Ayan, mga ka-Ate Jane. Grabe, napakasalimuot ng naging experience ni Ula sa simula. Pero sa mga panahon na yon, doon mo marirealize na ang Panginoon, maglalagay siya ng tao, will surround you with people who will help you to get through para malampasan mo yung mga experiences na iyon. And if you notice doon sa story natin, um, lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng mga maling ginagawa natin, may katapusan yan. May katapusan. And also, doon sa naging madrasa ni Ula, naway naging lesson yon sa atin or to remind us na let's choose kindness. Piliin nating maging mabuti sa lahat ng tao sa paligid natin, kahit anong edad pa yan, mapabata o matanda. Let's choose to be kind, always. Ikaw, ka Ate Jane, ano naman ang aral na napulot mo sa kwento natin ngayon? Paki-comment naman dyan sa comment section below. At maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Salamat for being with me today. I hope na nagustuhan ninyo ang kwento at ang bago nating format ngayon. Magkita-kita tayo sa susunod nating video, sa susunod nating kwento. Mag-ingat kayong lahat at magandang gabi po. Maraming maraming salamat.